surrender. Yung 1 million na yan, dito lang sa inyo sa Maynila or Greater Manila area. Hindi kasali ang Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo. Matindi rin ang droga doon. Kaya sabi ko, nung na-presidente ako, ganun rin. Do not destroy my country. And do not destroy yung mga anak namin. Kaya yan lang ang pag-asa namin. Mabuti kayong mga anak ng mayaman, mga milyonaryo, nakakapagbili kayo. Itong mga pobre maging gago talaga. At kung wala nang makuha, magnakaw, papasok ng bahay, magnakaw doon, at i-rape at patayin yung mga tao sa bahay ninyo. Yun ang hindi ko matanggap. Na presidente ako, ganoon rin. Do not destroy my country. Wala akong pakialam kung police ka o general. Basta wag mo kasi papatayin ko talaga. Ang human rights, ang pinapakila lang, tanggalin mo nga itong set. Ang human rights, ginaganon lang nila. Ito yung namatay, ito yung pinatay ni Duterte. Hindi nila baliktarin ang pinatay at ang ginawa. Kita ninyo? Wala. Ngayon, ito ang masakit sa akin. Yung mga mayaman, bahala kayo dyan, buhay ninyo. Itong mga anak ko, tanongin kayo, pagtanda ninyo, sinong magsubok ng lugaw sa bunganga mo? Pag namatay kayo, ngayon, sa katandaan ninyo, yung mga retired na, o yung namatay sa aksidente, sino ang lilibing? Sinong gumastos? Yun ang ng laro ng buhay ng isang Pilipino dito. Pag matanda ka na, kaya namin pinapaaral kayo, kaya namin, we love you so much that lahat ng ibibigay namin para lang makapag-aral at, at sometime in the future, it would be another story for the family. Yun, ang pinakamasakit para talaga sa akin, itong pamilya na nasira na sa dysfunctional na. Sige na away, yung kung tatay tinatamaan, yung sweldo niya kinakaltasan para lang sa Cebu. I think it's 300 to 250 isang ngayon. Wala na ang pamilya na dahan-dahan na nadidistansya na. Ngayon, yung mga mahirap talaga, anong gawin? Kasi away talaga. Dysfunctional na pamilya, away. Bugbugin yung asawa, maglasing, wala ng sweldo na iniintrigo. Ang mga bata, wala ng kain, wala ng pamasahe sa eskwela. Ngayon, anong gawin ng isang pobreng babae? Mag-apply doon sa Middle East, magtrabaho doon, at pagdating doon, mabalitaan mo na lang na ni-rape, nag-suicide. Ito namang nakalusot, yung nagtiis, those who endured the losing the dignity ng pagkatao nila. Kinakain na lang nila yung hirap. But ako, when I was a congressman, nagpunta ako sa Middle East kasi may taga Davao na saksak niya yung anak ng amo niya. Baka daw
maputulan ng ulo, pumunta ako. Kipag-usap ako kay King Fahd. Hindi na nga, iba na nga mga anak na to. Yung King noon medyo dementia na. Medyo hindi na masyado makakaintindi. Pero swerte ako kasi yung panahon na yun, lucid interval siguro, nakuha niya, pumayag siya. Pero sabi niya, magpunta doon, punta ka sa counterpart mo, kausapin mo yung problema about itong workers na Pilipino. So, kanya-kanya kaming, kasama ko puro Muslim na mga lawmakers. Lanao, Sulu, sinama ko sila para kung may pag-usapan about religion. Nung nag-usap na kami noong counterpart ko, sabi niya, Committee of Law and Order. Law and Order Committee ako. Sabi niya, alam mo, I understand you. I understand your anger and I do not blame you. But please tell your countrymen, lalo na yung mga babae, na pag pumunta sila dito, lalo na doon sa medyo malayong kala kasi ninyo, pagpunta ninyo doon, nandiyan kayo sa Riyadh, yung metropolis. Yung minsan, mapili na trabaho, basta meron lang, nasa bukid, mga 200 miles, parang mga tent lang yan. Sabi niya, they must know that in the Arab practice, not really the culture, if you are paid, bayaran ka sa trabaho mo, or if you are a slave na binili doon sa slave markets ng Africa, pag nagtatrabaho ka sa mga taong yan, rape is part of the territory. Kaya kita mo, ang mga Pilipina, wala kang nakita na Pilipina dumaan sa pinto sa baba para magpakamatay dyan sa daan. Always makita mo magtakbo yan tapos talon. Sirado priso yan. Yung pinto doon nakalak yan. Kaya karamihan ng kita mo ang Pilipina mamatay, tumalon. Hindi na siguro matay. Human body. Kasi maglinis siya sa bahay sa amo niya. Tapos pagkatapos maglinis siya sa bahay ng anak ng amo niya. Tapos kaya ang lahat ng pumapasok na babasa ninyo, 3 hours of sleep lang. Tapos ang pagkain, iba man yung ating pagkain. Iba yung kanila. Maswerte lang sila kung binibigyan sila ng pang-ulam nila. They have to endure. Yung mga babae dyan, 3 to 4 years, sinikmura lahat. Padala ng pera dito sa Pilipinas para lang makapag-aral ang mga anak at same dream for all of us parents that someday they would medyo angat sila sa edukasyon nila. But what happens? Itong droga. Itong mga putang inan to, alam nila kung sino yung pinapadalhan ng pera. Diyan sa, umiikot lang yan dyan sa diba? At kung alam nila na itong bata na ito, ang nanay nagtatrabaho, nagpapadala ng pera para sa eskwela, yun ang didikitan nila. Tapos yung dinikitan nila, maghanap na namang ibang drug addict na maging drug addict, libre una yan, pero third, fourth, gabi wala na. May bayad ka na. Pero pasok ka na. Lalang ka na sa droga. Yan ang style dyan. Ngayon, pag-uwi nitong mga nanay nito, huwag na natin pag-usapan kung ano pa about the horror that they had to endure or underwent. Huwag na natin pag-usapan na saan ang pawis at dugo na binigay niya para sa anak niya. Kasi pagdating niya, ang anak niya, 3 years, 4 years, sige siya padala, drug addict na, sinira na ng droga yung
Putang inang Shabu na yan. Kaya kayo, sinabi ko, huwag mong sirain ang bayan ko. Ito lang ang bayan ko. Hindi naman ako Amerikano. Baski baliktarin ko yung mukha ko o Espanyol. Ito lang ang Pilipinas. Tapos sisirain mo. Hindi ako papayag na gano'n. Yung iba ayaw magsabi, putang ina mo, patayin kita. Ako sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa droga at magkahulihan tayo, patay kayo. Marami no. Maluwang naman siguro ang cemetery ninyo dito. Ano ba problema natin? Sige, baski hindi na ako presidente, ang kapital niya, silencer lang naman. Ganda mo, pek, gano'n lang, tunog. Yan lang ang tunog na may silencer. Sinong gustong, anong tawag nito? Naubusan ako ng Tagalog. Who wants to try ng baril na may silencer? Na hindi mo nga alam, pumutok eh. Basta alam mo lang, natumba ka na. Ayun na. Kasi kung hindi ko kayo ganunin, hindi ninyo hintuan ang Pilipino. Talagang i-SS ninyo hanggang mabuang. Yan ang totohanan yan. Ako, o yung iba ayaw, ako talagang sinasabi ko. Ngayon may kaso daw ako sa International Court of Justice. Kulungin ako. Human rights, si Putin, binubomba yung... Ako anong kasalanan ko? Pinapatay ko, kriminal. Si Putin, babae, lalaki, bata, pulpog, flattened. Inaakusa rin ng human rights. So baka isa kaming silda lang pagdating ng panahon. Okay lang. Okay lang, basta gusto ko yung gawa ko. Alam mo, ito totoo. Ano man makuha ko? Kindly tell me, may pera akong makuha dyan sa putang inang yan? Anong makuha ko? Satisfaction? Why? Do you think it's really easy to kill a human being? Ganon kadali? Pero, anong nakuha ko? Bababa na ako. Anong mabaon ko? Galit. Yung gustong gumanti. O sige, hintayin ko kayo. Wala akong makuha. Ginawa ko lahat yan para sa bayan ng Cainta. Kayo dito may nangyari. Alaala ninyo, magkapatid, inakyat sa kwarto, kinatay, ni-rape. Alaala pa ninyo? Mabuti magkaindihan tayo. Kasi yung dalawang, anong tawag na, salarin? Tama ba yan? Nagkamali, pumunta sa Davao. Ano mo ang sabi niya? Tinanong ko siya, putang ina ka, bakit mo ginawa? Sabi niya, kasi yumabang dorong, nagkaroon ng pera, galing abroad ata. Sabi ko, bakit ka magalit? Bakit kontrolin mo yung tao na may pera? Bakit? Sabi ko, hindi ako. Papuntang silang Pantalan para magsakay ng barko. Aeroplano. Kasi madali. Papunta dito sa pulis ninyo. Pero namatay doon sa Davao. Papunta silang airport. Yun ang karugtong ng istorya kung bakit ako nakipag-usap sa inyo ngayon. Galit talaga ako sa droga. Huwag kayong pumasok dyan. Ngayon, nakikinig mo yung human rights. Kung ayaw mo yung pangyayari ito, drop
bitawan